Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Unang Timoteo, Kapitulo 3, tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang minanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagbigid, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng diablo. Bukod dito'y dapat din naman siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasa labas, baka mahulog sa kapintasan at sa silo ng diablo. Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang bila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magagayo'y mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi panabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae, na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. Sapagkat ang nangamamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na inaasahang makararating sa iyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian.